The value of something. So, last. Ito yung pinaka-last at gusto kong bigyang emphasis. But before that, yan, kung makikita nyo, no, yung representation before you have it, when you have it, and after you lose it. So, kung makikita natin dito, the value of something. Parang ang dating dito, bago mo palang, halimbawa, may pag-aasam ka sa isang bagay, napakataas yung value mo, yung excitement mo sa ganong bagay. Okay? On certain things, hindi lamang sa isang bagay, maging maaring sa tao, ang sinasabi natin dito. So, bago mo pa lang siya, halimbawa, or bago mo pa lang makuha yung ganung bagay or tao, so yung excitement mo, yung value mo dun sa ganoong bagay or tao ay mataas. Okay, ganun na lang kataas. But, when you have it, yan, bumaba. So, parang yung excitement mo, okay, yung napasa iyo na yung kagamitang yon or yung tao, for example, sa relationship, so, parang dating, bumaba when you have it, yung napasa iyo na. And after you lose it, okay, for example, nasira yung bagay or nawala yung tao na minamahal mo, for example, or naging broken ka, so, mas tumaas yung value mo dun sa naiwan mo. Okay? Kaya parang ang dating, nasa huli daw ang pagsisisi. So, kumbaga ang idea, we need to learn to appreciate everything, no matter how small we think it is, no matter how petty things it is na makikita natin. Kasi, hindi na natin may babalik pa ang nakaraan. So, minsan or kadalasan, saka pa lang natin nakikita ang halaga ng isang bagay o tao kapag wala na ito. Okay? Kaya kumbaga ang idea, ngayon pa lang, bigyan na natin ng halaga kung ano yung meron tayo. Okay? May mga pagkakataon kasi, halimbawa, yung mga mayayamang tao. So, yung mga mayayamang tao, napakayaman sila. Napakayaman nila, Lahat ng possession, material possession nasa kanila. But, sabi nila, hindi sila, parang may kulang sa kanilang buhay. Kasi, yung pera cannot buy happiness. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, sa mga mayayaman, for example na lang, si William Rebelliam, So, napakinggan ko yung sinabi niya na meron siyang mga material possession, lahat ng ari-arian na gusto niya. For example, kotse, helicopter, o kung ano naman, yan, nasa kanya na lahat, materially. But, sabi niya, may kulang. Na parang sabi niya, yun nga, may pera nga siya, pero parang malungkot siya. Pero hindi siya ganun kasatisfied. So, kumaga, ang idea, money cannot buy happiness. Kahit gano'ng kakayaman sa buhay, kung hindi ka, sabihin na natin na, for example, hindi buong pamilya mo, or hindi, sabihin na natin maayos yung kalagayan ng buhay mo personally, sabihin na natin financially maganda ang iyong status, pero may kulang, So, kasi, yun nga, si Willie Rebelliam, sabi niya, may kulang sa kanya, yung kanyang pamilya, kasi nga, hindi buo. So, broken family, So, yan. Hiwalay ang kanyang anak. So, ang kanyang asawa. So, yan. Naghiwalay sila. So, parang ganon, No matter how rich you are, or no matter how many possessions that you have, so, yan. Kung hindi tinitingnan mo yung ibang aspeto ng buhay, So, ang sabi nga sa Biblia, the love of the money is the root of all evil. So, ang sinasabi, the love, hindi yung money mismo. Kasi pag ang dating niyan ay talagang mas focus ka or concerned ka sa kung gaano ka kayaman. So, magbubuklod lang siya sa iyo sa karimlan. So, hindi ka magiging masaya talaga, Kung talagang materialistic ka. Kung talagang sabihin na natin na puro material possession ang iyong focus. Okay? So, kaya possession does not equate to happiness. So, it cannot, happiness cannot buy, kumbaga, yung money cannot buy happiness. Okay, mga ganun, cannot buy our attitude. Ayan. So, kaya mas mahalaga na mas maging focus tayo sa mga
important aspect of our life, hindi yung materialistic. Bagaman sabihin na natin na basic needs, ano? So, kumbaga yung tama lang. Kasi minsan, kapag napasobra na yung ating kayamanan, nalilimutan na natin kung paano natin pahalagahan ang mga maliliit na bagay. Kaya parang ang dating, may mga tao tayong natatapakan. Kasi nga, hindi na natin nagagawang pahalagahan yung mas mababa sa atin. Okay? Yan, kaya mas mahalaga no, na kung akong tatanungin personally. So, parang ang idea, hindi ko hangad na yumaman talaga. Okay? Parang isip ko, yung tama lang. Okay na. Okay na ako doon, no? Kasi minsan, kapag tayo sobrang yumaman, parang ang dating, nalilimutan na natin na pahalagahan yung mga bagay na maliliit. Ano? So, ganun. Kaya minsan, talagang dapat balance, balance. Okay? So, yan. And then, minsan, may mga pagkakataon din sa ating buhay na parang yung value natin sa isang tao ay nakabase sa kanyang material possession, sa kanyang kung ano yung meron siya. Okay? Kasi kung nakadepende ka lang doon, halimbawa, sa isang tao, so ang hanap mo sa isang tao, for example, yung kanyang materialistic na possession, material possession. So kapag ka nawala yung kanyang material possession, di wala ka na rin, Wala na rin yung, sabihin na natin, connection mo doon sa taong yon. Hindi lang naman sa romantic relationship, kundi sa mga friendship, May mga pagkakataon kasi na gano'n, So parang dating, kinakaibigan mo lang siya kasi may nakakaganan siya ka sa kanya. Okay? Dapat hindi gano'n, Dapat yung tunay na connection, ng tunay na pagmamahal ng isang kaibigan ang hanap mo. Okay. Kung kaya, dito sa representation na ito na the value of something, na matuto tayo na pahalagahan ang mga bagay na kung anong meron tayo ngayon. Minsan kasi may mga tao na reklamo doon, reklamo dito. Kasi wala silang ganong halagang pera. Kumbaga, masasabi ko sa mga taong ganon, buti nga nabubuhay ka pa. Buti nga nakakakain ka pa. Ikumpara mo kaya ang sarili mo sa mga taong walang-wala talaga. Ikumpara mo kaya ang sarili mo sa mga taong pulubi na bahagya na makakain sa isang araw. Yun ang aking palaging iniisip, kaya nagiging parang ang dating ay nagiging mapagpahalaga ako kahit sa maliit na bagay. For example, sa amin, yung mga bagay na sabihin, itapon na ito, itapon na ang ganito. Kumbaga, bakit itatapon? Nagagamit pa naman ang kahit na sabihin na natin na bulok na. But nakikita ko doon na yung halaga. Kasi kinukumpara ko ako sa aking sarili sa ibang tao na walang-wala talaga, na maliit na bagay pa lamang ay tuwan-tuwa na. Kaya ganun na lang ang aking pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. Maging sa tao, So kaya ganun, Kaya wag nating i-take advantage, Yung mga, kung ano yung mga bagay na meron tayo, at kung ano yung meron tayo ngayon, ay talagang pagpahalagaan na natin ito. Okay? Kaya kung makikita natin dito sa representation, for example, material thing, di ba? Kapag kayong iba sa mga kabataan, nagkaroon ng gadget, before you have it, talagang mataas yung excitement mo, mataas yung pagpapahalaga mo na makamtan mo, or magkaroon ka na ng ganitong gamit, For example, yung mga, let's say, for example, iPhone, Yung mga matataas na iPhone 11, yan, mga ganon. So, ang taas ng excitement mo, yung value of something na ito, But when you have it, sa paglipas ng mga panahon, at the first few weeks, so okay pa, sobra kang tuwan-tuwa. But sa kalagitnaan, halimbawa, dumaan ng mga 3 taon, 4 na taon na meron kang ganitong iPhone, parang ginagawa mo lang touching-touchingan, binabasta-basta mo na lang, iniiwan-iwanan mo na lang, And then, after you lose it, parang nanghinayang ka kasi, wala na sa iyo, So, kahit sa ibang mga bagay, ang daming mga bagay na pwede nating mai-relate sa mga ganito, Yung before you have it, napakataas na lamang yung pagpapahalaga natin dito. But when you have it, gano'n na lamang kaunti. Okay? And then, nung nawala siya sa iyo, for example, sa tao, gano'n na lamang yung pag-asa mo na gusto mo siyang makita o gusto mo siyang bumalik. So, parang gano'n. Okay? So, yan. Yan, nagtatapos ang ating lesson ng material self. Okay? It is really something interesting topic din to discuss, Kasi maire-relate natin to sa ating buhay.